Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na tayo with evidence. Naku po mga kabibig, eto na ang sinasabi ko sa inyo. Yung mga bumabatikos sa unconstitutional na impeachment case na inilatag ng Korte Suprema, desisyon ng Korte Suprema, maraming bumabatikos. May mga senador, may mga representatives, may mga congressman, may mga lawyer, may mga political analyst. Nako, magsasampa ng kaso si Attorney Topacio. Si Attorney Topacio ay ang lawyer at spokesperson ng PDP Laban para sa impeachment case ni BP Sara. Ngayon, kabibig, kakasuhan ang mga babastos sa desisyon ng Korte Suprema. Yan ang sabi at statement ni Attorney Topacio. Sabi niya, kakasuhan ang mga babastos sa desisyon ng Korte Suprema. PDP binabalaan ang mga bumabatiko sa Supreme Court ruling kontra sa impeachment kay VP Sara. Ayon sa partido, maaaring silang magsampa ng kaso laban sa mga mapanirang pahayag. Nagpapabala ng ang Partidong Demokratiko Pilipino, PDP Laban sa mga grupo at individual na patuloy na bumabatiko sa unanimous 13-0 ruling ng Korte Suprema na nagbabasura sa impeachment complaint laban kay VP Sara. Ayon kay Atty. Topacio, tagapagsalita ng PDP para sa impeachment matters, hindi dapat abusuhin ang kalayaan sa pamamahayag sa pamaraang nakasisira sa integridad ng Korte Suprema, isang pangunahing institusyon ng bansa. Freedom is not license, ani ni Topacio. Ang Supreme Court ay dapat igalang bilang pinakamataas na korte ng bansa. Dagdag pa niya, handa ang partido na magsampa ng kaso kung magpapatuloy ay niya'y mapanira at bastos na pananalita laban sa korte. Lalo na mula sa mga taong dating nang kilala sa pagsuway sa mga institusyon. Bagamat wala pang formal na kasong isinampa, binigyang diin ng PDP na maaaring humantong sa legal na banggaan ang patuloy na paninira sa desisyon ng Supreme Court. O yan kabibig ha, nagwa-warning na ang PDP na posible kayong makasuhan. Ito consistent with our fundamental beliefs in the rule of law, sabi ni Topacio, we will mobilize our resources led by the members of our legal team who are, after all, officers of the court to bring these odious persons before the bar of justice so that the faith and the dignity of the Supreme Court may be protected and preserved. Yan ang kabibig. Yan ang posibleng gagawin ng PDP Laban ng Atty. Topacio, mga kabibig. Naku, parang nakakatakot naman yan kabibig na magkaroon ng tawag dito, ng kasuhan. Posibleng ganun mga kabibig ang mangyayari. Diba? Lalo na ngayon maraming mga politiko ang nagbibigay ng kanilang opinion, nagbibigay ng kanilang statement. May mga politiko na kung saan medyo below the belt na ang kanilang tirada sa sa Supreme Court. Meron din nagsasabi na respetuhin na natin kung ano man ang tawag dito ang hukom or ang desisyon ng Korte Suprema. Pero yung iba hindi talaga makapagpigil sa kanilang mga bunganga. Oo, talagang they want justice. Ito na nga ay 13 justices ang nagdesisyon na unconstitutional ang impeachment ni VP Sara. Ano pa bang kulang? O kailangan pa ba nilang i-explain in Tagalog word by word kung bakit naging unconstitutional? Hindi naman sinabi ng Korte Suprema na ma-dismiss ang impeachment ni VP Sara or mapawalang sala si VP Sara or hindi hindi kurakot or walang korupsyon. Hindi naman Ang sinasabi lang ng Korte Suprema nang dahil sa 1-year bar rule na kung saan hindi nasagot ng House of Representatives.
So dapat, ang tutugisin natin ang House of Representatives. Yung mga supporters ng mga yung mga anti-Duterte, ang tugisin nyo ang House of Representatives. Kung sana alam nila ang proseso para kung paano ma-impeach ang isang opisyal gaya ni VP Sara, hindi sana alam nila kung ano ang rules, kung ano ang dapat nilang gawin. Diba? Huwag yung tugisin ang Korte Suprema, ang 13 justices because they're just doing their job. And they believe na due process ang kanilang ginawa. Sino ang may pagkukulang? Ang Korte Suprema? Talagang binasa nila, tinignan nila. Binigyan ng pagkakataon ang House of Representatives to answer questions coming from the Supreme Court. Pero nagmatigas sila Si Martin Romualdez hindi sumagot. Natural. Diba? So it's already thinking na wala silang pakialam. Diba? Yun na nga. So, paano yan kabibig? Diba? Kaya nga, nako, ewan ko sa kanila. So, ito nga ito pakinggan nyo si Marcoleta sa kanyang statement Kasi yung iba to hindi pa rin naka-move on sa mga sabing i-impeach ang 13 na justices dahil lang dyan. Ito, pakinggan nyo. Malinaw na malinaw yun, di ba? Napansin ng Korte Suprema, malinaw na talaga sa hain na impeach. Bes na isa lang ang ihain nila, 4. Pero kumbaga sa iluto na kanin, ilaw na hilaw. Panis pa yun paano mo ipakakain sa sinabi? Hindi pwede. Kailangan malinaw pati yung paraan, pati proseso. Walang dapat na tinatago. Tinago nila yung 3, pinatay nila pagkatapos binuhay yung isa. Walang ganun. Malinaw na malinaw. 1 plus 1 plus 1 plus 1. 4. Sabi ng saligang batas, isa lang ang isusulong sa loob ng isang taon. 4 po ang ginawa, pinagluloko nila, yung 3 pinatay, yung isa binuhay, panis, hilaw na hilaw pa. Hindi po pwedeng kainit. Salamat po. Salamat po. Yan ang statement ni Marcoleta. 4 pala. Yung isa hilaw pa. Di ba mga kabibig? So, yan na. Ano ang yung reaction hinggil dito? Talagang magsasampa ang Pilipila pa. Labanan to. Banggaan ito ng mga legal experts, mga kabibig. Kalerke naman. Meron pang itong si Percy. Sabi ni Percy, impeachment lamang sa mga hukom ng Korte Suprema. Ay, grabe si Percy Talagang lumalaban si Madam Percy. Ito kabibig, i-share ko sa screen natin. Ito ang sabi ni Percy, ni Mr. Percy. Impeachment laban sa mga hukom ng Korte Suprema. Nagpababala si Akbayan Representative Percy Sindania na posible raw humarap sa impeachment ang mga mahistrado ng Korte Suprema matapos ideklarang labag sa konstitusyon ang impeachment complaint laban kay VP Sara. Puro na lang kayo impeachment, no? Di ba? Percy, ano ba naman yan? Napaghalataan talaga na hindi yung gusto si VP Sara. Napaghalataan talaga na gigil talaga kayo kay VP Sara para ma-impeach, mga kabibig. So, talaga ba? Plano ninyong sampahan ng impeachment cases itong 13 na mga justices? Nanakot kayo? Panakot nyo ito sa kanila? Kung malaman ito ng mga justices na ito yung mga komento nyo, baka mapahiya kayo, baka ipatawag kayo, di ba? Di ba mga kabibig? Dapat busy kayo sa mga programa ninyo, sa inyong grupo. Nagbabala si Akbayan Party Representative Percy Sindania na posibleng humarap sa impeachment ang mga mahistrado ng Korte Suprema matapos ideklarang labag sa konstitusyon ang impeachment complaint laban kay VP Sara. Sa kanyang pahayag, tinawag ni Sindania na pagtataksil sa bayan ang desisyon ng korte at inakusahan ang mga maestrado na pinoprotektahan si VP Sara Duterte mula sa pananagutan. Wow, grabing akusa, no? Inaakusahan ang Korte Suprema. Hindi sila natatakot, no?
inakusahan ang Korte Suprema. Sabi pa ni Sindanya, our justices choose to serve the interest of the Duterte and shield from the VP from accountability. May kalalagyan ang pagtataksil sa taong bayan. Kasali na riyan ang posibleng impeachment. Grabe, no? Pagtataksil pala yung desisyon ng 13 judges, 13 justices. So kung pumabor kina per se, hindi yun kataksilan. Pero pumabor kay VP Sara, pagtataksil sa taong bayan. Ako. Tinawag rin ng kongresista ang Korte Suprema bilang Supreme Coddler of the Philippines na anayay nagtatakda ng panganib na president para sa mga tiwaling opisyal. Sabi niya nireduce ng Supreme Court ang kanyang sarili bilang Supreme Coddler of the Philippines. Lahat ng tiwaling politiko pwedeng magtago sa likod ng Supreme Court at takasan ang pananagutan sa sambayanan. Grabe, no? Grabe ang kanyang statement, no? Grabe. Supreme Coddler of the Philippines. Oo. Ito, nagtatago daw si VP Sara sa likod ng 13 justices. Ano bang sinasabi niya? Posibleng haharap sa impeachment ang mga mahistrado. Pinoprotektahan o protector ang 13 justices sa mga Duterte. Grabe. As in, grabe yung statement nila, no? Parang hindi ba sila kinakalibutan sa mga sinasabi nila, no? Na parang kinalaban nila ang Supreme Court, mga kabibi. Kung ako naman, no, parang ano ba yan? Kung ano ang naging resulta, yun na yun. Huwag nang sabihin natin na, tawag ito, lalaban pa tayo. Knowing na pinag-aralan ito at itong mga justices na ito ay napakagaling, di ba? Matalino at talagang hindi basta-basta magbibigay ng desisyon at unanimous ang desisyon. Di ba, kabibig? Ay, nako. Gusto niyo. Sabi ni Rowena Guanzon, gagad sila sa impeachment dahil yun lang ang tanging paraan para manalo sila sa 2028. Yun mga kapipig, yung mga komento niya. Madaming mas magaling pa sa Supreme Court. Ang requirements para maging justice ay dapat graduate ng law, pumasa sa bar, matagal naging abogado at humawak ng iba't ibang posisyon sa gobyerno or private practice kung saan nakitaan ng galing. Dadaan pa rin sa GBC ng matinding job interview para maisama sa shortlist. Para maging member ng Kongreso, read and write lang ba? Lang, di ba? Tapos para manalo, either magaling ka talaga na may tiwala ang taong bayan sa'yo o magaling ka lang bumili ng boto o di kaya pinapadisqualified mo lahat ng kalaban mo para manalo. Naku, nakakaya naman yan, Tita Bing. Yung mga sinasabi mo, parang natatamaan yung iba, di ba? Ang sakit naman sa katotohanan. Yun mga kabibig, ano ang inyong komento hinggil dito? Yung iba, natatakot na, baka makasuhan. Kasi sobrang pagbatikos na sa Supreme Court mga kabibig. So yun ang pabala ni PDP Laban spokesperson na si impeachment matters si Atty. Topacio na posibleng may madidisturb na naman ang kaluluwa nito. Ay, nako mga kabibig. Marunong pa sila sa Supreme Court. Kung tutuusin, dapat hindi na sila umapila kasi nalitis ng maayos at pinangaralan ng Supreme Court ang lahat. Kung gagawin nila kalabanin ang Supreme Court at kaya nilang manipulahin sigurado at 2028, kaya nilang ipanalo ang lahat ng Team BBM at lahat ng senador na tapos ang term, pwede na rin uupo ulit. Ito pa ang komento ng ibang netizen na hinggil dito Nako, damputin na yan at yung mga nambabaso sa Supreme Court decision, jail them. Sampulan nyo na po, Atty. Topacio, yung maingay. Aba, baliktad na pala ngayon ang justice system. Absuelto ang merong kasalanan at kulong ang walang kasalanan. Ang galing, from Teresita Rivera. Karma na ang kalaban ng Supreme Court. Uy, grabe naman si Teresita Rivera. Karamahin daw ang mga justices. Nako,
ito na, Teresita, ikaw na lang mag-Supreme Court Justices, baka mas alam mo pa ang gagawin nila. Tama po, Atty. Topacio, dapat na din pong aksyonan kumilos sa mga ganyang bagay, lalo na po at wala na silang respeto sa kataas-taasang hukuman ng bansa. Basta't manaig lamang po ang mga kailang naisin na walang-wala na po sa lugar. Kaya nga si Leila de Lima na humingi ng sorry, nag-apologize sa Supreme Court kasi kung ano-ano mga sinasabi niya na one-sided daw ang Supreme Court, narinig siya na kasi yung impormasyon niya galing sa mga marites lang. Later on, pagbasa niya sa desisyon, nasampal siya sa desisyon. Ngayon, nag-apologize si Leila de Lima. Natakot. Sino bang kung ano mga sinasabi mo sa Supreme Court tapos mali pala yung mga interpretasyon mo? Natakot si Leila de Lima. Humingi na sorry. Nag-sorry siya. Dali-dali siya nag-sorry sa kanyang ginawang pagbabatiko sa 13 justices. Diba? So yun lang kabibig ang ating latest libak-libak for today. Ano ang iyong komento? Mas maganda bang kasuhan or sampahan ito ni Atty. Topacio itong sobrang panglait, pangbabastos nila sa 13 justices at ang Korte Suprema ng Pilipinas? O comment down below. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.